Mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya, at maligayang pagdating sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng Adbyento. Misa ng pasasalamat ni na Barangay Captain Miss and Mrs. Richel Sayang, Mrs. Elsa Gutierrez, Mr. and Mrs. Sandro Mahinay, Mr. and Mrs. Jami Garcia, Mrs. Edeta Tabang, Mr. and Mrs. Charlie Hamid, Mr. and Mrs. Wilson Gallego, Mr. and Mrs. Roger Tabang, Mr. and Mrs. Juju Tabang, Mr. and Mrs. Henry Inson, Mr. and Mrs. Mike Uwag, Mr. Norfili Garcia, Mr. and Mrs. Roger Radilla, Mrs. Jenaline Lampago, Mrs. Inday Gabuat, Miss Evelyn Tan, Mr. and Mrs. Valtan. Tumayo po tayong lahat upang masimulan ang banal na pagdiriwang. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asang mula pagdating ng aming manunubos, kagalakan sa harap ng kawalang malasakit, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, at kagalakan sa mga pag-aalinlangan. Tayo po ay nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat.
Ang ikatlong linggo ng Adbiento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababanaag na ang pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dakilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu.
Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon. Yaong mga tao na hinirang niya at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalawang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinatnan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos ng aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay ay ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Marami po ang nag-aakala na ang pananampalatayang Kristiyano raw ay malungkot dahil nakabatay ito sa pagdurusa, sa pagpapakasakit. Kung kayo ang tatanungin, tama ba sila na ang pananampalatayang Kristiyano ay malungkot? Para sa akin, nagkakamali sila. No? Hindi po lungkot, no? Ang pananampalatayang Kristiyano. Kung kaya nga po ipinapaalala sa atin sa araw na ito na ang pinakarurok, pinakatugatog ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang saya. No? Ang saya. Kaya sinindihan na po natin ang ikatlong kandila, ang kandilang kulay rosas, bilang sagisag ng saya. Ng saya. Sa Adbyento, siguradong darating ang ating hinihintay. Ang ikatlong linggo po ng Adbyento ay tinatawag na Gaudete Sunday. Na ibig sabihin, be joyful, rejoice, magalak tayo. Pwedeng pakisabi ninyo sa katabi ninyo, magalak ka. Be joyful. No? Bakit parang kinakabahan ka? No? Huwag kang kabahan. No? Tiwala lang. Maging masaya, magalak tayo. No? Sapagkat darating ang hinihintay po natin. Nalalapit na po no, ang biyaya na ating pinakahihintay. Walang iba kundi ang makapiling natin ang Diyos. Ang Diyos na nagpakumbaba
para sa atin. Ang Diyos na naging katulad nating tao. No? Ang Emmanuel. Bagamat hindi tayo karapat-dapat nakapiling niya, ngunit pinakisamahan niya tayo. Pinakisamahan niya tayo. Di ba ang saya? Masarap sa pakiramdam. He became poor so that we will be rich. He suffered so that we might be saved. He was wounded so that we will be healed. We are not deserving. That is why there is reason to be joyful and rejoicing. Sa kabila ng hindi natin karapat-dapat, nakapiling natin ang Diyos. Pinakisamahan tayo ng Diyos. Kaya ngayon, ang tanong, saan nakasalalay o paano natin matatagpuan ang tunay na kaligayahang ito o yung kasiyahang ito? Idinidiin po ni Maria sa Salmong Tugunan at ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonika ang halaga ng kasiyahan na nagmumula sa pagpapasalamat sa Diyos. So unang-una po, ang kasiyahan o yung kasiyahang ito ay hindi po nakasalalay sa mga o sa anumang mga bagay dito sa mundo. No? Hindi dito nakasalalay ang kasiyahan. Dahil maaari tayong maging masaya kahit saan banda ko tayo mapunta. Sa halip, ito po ay nakasalalay o nakabatay sa presensya ng Diyos. Kung kaya tayo masaya dahil nariyan, ramdam natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Madali po itong maunawaan o kaya madaling makarelate dito yung mga taong umiibig, yung mga nagmamahal, yung mayroong, sabihin natin, may love life, no? Yung mga lumalove life, no? Madaling makarelate dito, no? Sa kasayahang dulot ng presensya. Di ba kung napapansin po ninyo sa magkasintahan, kapag sila ay magkasama, anong nararamdaman nila? Ha? Kapag magkasama ang magkasintahan, anong pakiramdam nila? Di ba masaya? No? Parang ayaw na nilang, dahil sa sobrang saya, parang ayaw na nilang umuwi sa mga bahay nila. No? Dito na lang tayo. No? May mga ganon. No? At basta't magkasabay, hindi na minsan hindi na mapapawi yung kaligayahan na nadarama. Kaya kahit saan man sila, sa gitna man ng masangsang na palengke, o di kaya kahit dumaan man sila sa sementeryo, no? O di kaya pumunta man sila sa isang romantic place, o anumang sitwasyon, no? Ang kanilang mararanasan sa kanilang buhay, basta't sila'y magkasama, masaya. Yun din po, no? Yung kasayahang o yung kasiyahang dulot ng presensya ng Diyos. Kaya kahit saan man tayo, kahit na minsan mag-isa ka lang, kung ramdam mo ang presensya ng Diyos, pwede kang maging masaya. Kaya nga mayroong sinasabi, alone, but not lonely. Kahit mag-isa lang si Father, pero hindi siya malungkot. Kahit wala siyang love life. No? May mga ganun. No?
kung hindi siya malungkot. At pangalawa po, yung kasiyahang ito ay nagmumula sa pagpapasalamat. Pagpapasalamat. Umaapaw sa utang na loob ang propeta sa unang pagbasa dahil sa biyayang natanggap nito. Umaapaw sa pagpapasalamat si Maria, no? Dahil naalala ng Panginoon ang mga hamak sa lipunan na katulad niya, na hindi sila nakalimutan o kinalimutan ng Panginoon, yung kanilang abang kalagayan. At pinaalala rin po ni San Pablo na magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras at pagkakataon sa ating buhay. Kaya nga, di ba, may mga sinasabi rin o may sinasabi na everything is grace. Lahat ay biyaya ng Diyos. Kaya dapat tayo maging mapagpasalamat. Malimit po kasi sa buhay natin, yung nakikita natin palagi ay yung pagkukulang. No? Yung pagkukulang. Maaaring pagkukulang natin o ng ibang tao. Mas madali nating matandaan yung mga bagay na wala tayo kumpara sa mga bagay na meron tayo. Ang mga taong negatibo, tulad ng mga masusungit, no, mapanghusga, yung mga taong, ito yung mga taong di makita, no, hindi nila makita yung mabuti sa kanila, sa kanilang sarili at sa kapwa. Kailangan natin po, mga kapatid, ipunin. No? Ipunin natin yung mga magaganda, mabubuting bagay na meron tayo upang tulad ni Maria, na labis-labis ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Nakamamangha, no, yung mga taong alam nila ang biyaya sa kanila. Yung bang na-appreciate nila yung biyaya sa kanila. At yung mga taong ito, mas nakakadiskubre pa ng mas marami pang biyaya. Ang puso po, o yung pusong tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, ay may kakaibang saya sa kalooban. No? May kakaibang gaan sa kalooban. At makikita po ito sa kanilang pananaw sa buhay, no? Sa kanilang pakikitungo sa kapwa. Dahil nga, marunong silang tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Marunong silang magpasalamat sa napakaraming biyaya ng Diyos. Maging mapagpasalamat. Ikatlo, o pangatlo, ang kasiyahang ito, ang mismong mensahe ni Juan sa Ebanghelyo. Masaya ang taong madaling magbalik loob at magpatawad. Tunay nga ba na masaya yung taong madaling magbalik loob at magpatawad? Naranasan nyo na ba ito? Yung mga taong walang kinikimkim na bigat sa kalooban, di ba masaya ang magmahal? Masaya ang maglingkod sa kapwa. Kaya kasama ng saya na ito, ang kapayapaan. Magaan ang loob ng mapagbigay, ng isang taong mapagbigay kaysa sa isang taong sakim. At panghuli po, sabi ni San Pablo, natagpuan o matatagpuan sa pagdarasal ang kasiyahang ito. Dahil nakakasama natin ang bukal ng tunay na kaligayahan. Kung kaya, di ba kapag nariyan, no, yung buhay natin ay puspos ng panalangin, pagdarasal, di ba ibang saya ang ibinibigay nito sa atin sapagkat
lagi nating nakakasalamuha, nakakasama yung pinagmumulan o yung bukal ng tunay na kaligayahan. Nararanasan natin yung uri at lalim ng pagmamahal sa Diyos o yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung kaya, maging sino man tayo o maging sino ka man, hindi nagbabago ang kanyang pagkalinga sa atin. So ito po yung dulot ng kasiyahan kapag tayo ay laging nananalangin, nagdarasal. At sabi nga po ng isang mister tungkol sa kanyang asawa, naglagay ng mud pack ang asawa ko. At lalo siyang gumanda hanggang natanggal ito. So, balik ulit siya sa pangit. Parang gano'n. Mga kapatid sa pananampalataya, may mud pack man tayo o wala, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Di ba? Ito yung pinakamasayang karanasan. Pinakamasayang karanasan. Hindi na natin kailangan pa na magkunwari dahil tanggap tayo ng Diyos. Tanggap niya tayo. Kung kaya may dahilan para tayo ay magsaya. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin tayo, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila sa lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao, bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao at iba pang mga pag-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilo mula sa Diyos at sa pagkalinga ng kanilang komunidad, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan at sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng
pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, ating itulog sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa naralapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Reynante na aming tagapamahala at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at kaisa ng kabiyak niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni Santa Teresita del Niño Jesus at ni San Antonio de Padua at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Manalangin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong maapostol at din sa bawat isa sa amin na nagkakatipon ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Magalak tayo at mapalad tayong mga inanyayahan na makibahagi sa kanyang banal na biging. Panginoon, iyong parapat dapat patuloy sa iyo. Isang salita mo lamang na gagawin. Pagsakan natin naman tayo na katapos ng Kristo sa Panginoon.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Sama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ang siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na po ang misa, humayo kayo at mapuspos ng galak sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.